Bata pa lamang ako nang makilala ko si Alex. Sa aming baryo, siya ang palaging nasa unahan kapag laro, ngunit sa likuran naman kapag seryosohan na. Ako si Mia at sa loob ng maraming taon, naging parang magkakapatid na kami ni Alex. Laging may mga kuwento ng alingasngas sa aming baryo. Isang hapon, habang naglalaro kami sa may tabing ilog, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Tila may dalang lihim ang kanyang mga mata. May isang kayamanan sa loob ng inyong pagkakaibigan. Sambit niya sa amin sabay kindat. Hindi ko alam kung seryoso siya o kung iyon ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon. Pero sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Anong kayamanan? Tanong ni Alex, pilit na pinipigilan ang kanyang tawa. Baka may tinatago kang sikreto, Mia? Ngunit sa kabila ng kanyang biro, alam kong may mga pagkakataon na hindi ko rin nagagawang maging totoo sa kanya. Sa bawat ngiti ko, may mga lihim akong itinatago. Hindi ko alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon kung malalaman niya ang mga ito. Ilang araw ang lumipas at patuloy pa rin ang aming paglalaro. Ngunit may pagkakataon na tila nagbabago ang ihip ng hangin sa aming paligid. Isang umaga, habang kami ay pumunta sa palengke, isang malakas na bulong-bulungan ang aming narinig. May mga magnanakaw na gumagala sa baryo. Mag-ingat kayo, sabi ng isang ales sa tindera habang kami ay bumibili ng candy. Nagkatinginan kami ni Alex. Alam naming hindi ito maliit na bagay. Ngunit sa kabila ng aming narinig, nagpatuloy pa rin kami sa aming araw. Sa pag-uwi namin, napadaan kami sa isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng lahat. Sabi-sabi, dito raw naninirahan ang mga magnanakaw. Pasukin natin, biglang sabi ni Alex na tila may kung anong lakas ng loob na pumasok sa kanyang katawan. Ano, baka mahuli tayo? Sagot ko na may halong takot at kaba. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi ng puso ko ang nagsasabing dapat naming tuklasin kung ano nga ba ang kanilang itinatago. Bago pa man ako makapag-isip ng paraan upang pigilan siya, pumasok na si Alex sa loob ng bahay. Wala akong nagawa kundi sundan siya. Sa loob ng bahay ay madilim at amoy kalawang. Ang mga sahig ay makalumang kahoy na tila nag-aanyaya ng lihim na kwento. Sa gitna ng aming paglalakbay sa loob ng bahay, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Tumigil kami sa aming paglalakad, nanginginig ang aking mga tuhod sa takot. Alex, bumalik na tayo. Pakiusap ko, bumubulong sa kanya, ngunit sa halip na makinig, mas lalo pa siyang lumapit sa pinagmulan ng ingay. Nasa gitna kami ng pag-aalinlangan nang biglang bumukas ang isang pinto sa itaas. Isang anino ang lumabas, nakatingin sa amin na tila alam ang aming pagkatao. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagdududa. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Alam kong nagawa na namin ang isang malaking pagkakamali. Ngunit sa kabila ng takot, hinawakan ni Alex ang aking kamay, isang simpleng galaw na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. May hinahanap kami, sagot ni Alex, matatag ang boses. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, alam kong pareho naming nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ano ang naghihintay sa amin sa loob ng bahay na ito? Alam kong kailangan naming magtiwala sa isa't isa, ngunit sapat na ba iyon upang malampasan namin ang pagsubok na ito? Isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Sa kabila ng takot at kaba, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon kay Marco, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Sa aming muling pagkikita, walang alinlangan. Alam kong ito ang pagkakataon para mas mapalalim ang aming samahan. Ano, handa ka na ba? Tanong ni Marco habang inaayos ang strap ng kanyang backpack. Nakangiti siya,
punong-puno ng pananabik sa bagong adventure na aming pinaplano. Napagdesisyunan naming magtungo sa isang lugar na matagal na naming pinag-uusapan, isang lihim na kuweba na sinasabing may mga natatagong kayamanan. Oo naman, Marco, pero sigurado ka bang walang ibang nakakaalam tungkol dito? Tanong ko habang tinitingnan ang mapa na hawak-hawak niya. Sa kabila ng aming excitement, hindi ko maiwasang mag-alala. Ito ang unang pagkakataon na tatahakin namin ang isang lugar na walang katiyakan. Tanging ang tiwala sa isa't isa ang aming magiging sandigan. Naglakad kami ng halos 2 oras sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sinundan ang mga palatandaan sa mapa na minabuti ni Marco na pag-aralan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglalim ng aming pagkakaibigan. Sa kabila ng mga kalat-kalat na ingay ng kalikasan, tahimik kaming nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, mga takot, at mga lihim na hindi pa namin nasasabi sa isa't isa. Alam mo, Marco, hindi ko akalaing magiging ganito tayo ka-close, sabi ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Dati, pakiramdam ko, lagi kang may tinatago. Tumawa si Marco, isang tawa na puno ng sinseridad. Siguro nga, pero hindi na ngayon. Nais kong malaman mo, na sayo lang ako nagtitiwala ng ganito. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ngayon ko lang naisip, gaano nga ba kahalaga ang tiwala sa isang pagkakaibigan. Hindi lang ito basta pagkakaintindihan. Ito ang pundasyon ng lahat ng bagay na pinahahalagahan namin. Maya-maya pa'y narating namin ang bungad ng kuweba. Madilim at malamig ang paligid pero hindi kami umurong. Sa halip, sinigurado naming handa ang aming flashlight at iba pang kagamitan. Sa pagpasok namin, unti-unting lumitaw ang mga kakaibang ukit sa dingding. Mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Marco, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang isang bahagi ng dingding na tila may hugis ng isang lumang puno. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang kakaibang tunog ang aming narinig. Isang malalim na ugong mula sa loob ng kuweba. Napatingin kami sa isa't isa, parehong may halong takot at excitement sa aming mga mata. Nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa pinagmula ng tunog. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas naging maingat sa bawat hakbang, hanggang sa narating namin ang isang malaking silid sa loob ng kuweba. Sa gitna nito, isang lumang kahon na tila yari sa kahoy ang nakalagay sa altar. Pareho kaming natigilan. Marco, ito na ba yun? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kahon. Ito na ba ang kayamanan? Ngunit bago pa kami makalapit, biglang bumukas ang kahon at naglabas ng liwanag na nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam. Sa loob nito, hindi mga gintong alahas o pera ang aming nakita, kundi mga sulat, mga lumang piraso ng papel na tila isinulat ng isang bata. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco habang binabasa ang isa sa mga sulat. Ito'y mga liham para sa amin. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka sa aming mga mata. Ang bawat liham ay naglalaman ng mga mensahe ng tiwala, pagmamahal at pangarap, mga bagay na matagal na naming hinahanap sa isa't isa. Sa gitna ng aming pagkalito, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw mula sa dilim. Nakangiti siya, puno ng kabaitan sa kanyang mga mata. Hindi mga kayamanan ang inyong natagpuan, kundi ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Hindi ba't ito ang inyong hinahanap? Sa kanyang mga salita, biglang lumiwanag ang silid at naramdaman ko ang pagyakap ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ngunit bago pa namin siya matanong o makausap ng husto, biglang naglaho ang matanda. Iniwan kaming puno ng tanong at pagkamangha. Sa aming paglisan mula sa kuweba, nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng pananabik at pagtataka sa aming natuklasan.
Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming sa bawat hakbang, sa bawat liham, natutunan namin ang tunay na halaga ng tiwala, isang kayamanang hindi kailanman mawawala. Ngunit ang tanong, sino ang matandang iyon at paano niya nalalaman ang tungkol sa amin? Ito ang misteryong aming susubukang tuklasin sa mga susunod na araw. Sa aming munting baryo, ang mga araw ay tila nagiging mas maliwanag sa kabila ng mga ulap na madalas bumabalot sa langit. Isang umaga, habang kami ni Carlos ay naglalakad patungo sa paaralan, naramdaman ko ang kakaibang sigla sa kanyang mga hakbang. Sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaanan, naroon pa rin ang ningning sa kanyang mga mata na tila nagsasabing may bagong pag-asa sa aming daan. Alam mo, Juan, simula ni Carlos, may narinig akong balita tungkol sa isang paligsahan na gaganapin sa bayan. Mukhang ito na ang pagkakataon natin para ipakita ang ating talento. Hindi ko alam kung bakit, pero ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba at kasabikan. Ang paligsahan ay tungkol sa paglikha ng isang proyekto na naglalayong magbigay inspirasyon sa marami. Ang gantimpala, isang scholarship para sa kolehiyo at ang pagkakataong makilala ang aming kakayahan. Talaga ba? Ano ang naiisip mong gawin natin? Tanong ko, sabik na malaman ang kanyang plano. Isang likhang sining na magpapakita ng halaga ng pagtitiwala. Juan, sagot niya, puno ng determinasyon. Alam ko na madalas tayong hindi pinapansin ng iba, pero ito ang pagkakataon natin para ipakita kung ano ang kaya natin. Sa loob ng ilang araw, kami ay abala sa paglikha ng aming proyekto. Gumamit kami ng iba't ibang materyales, mula sa mga patapong kahoy hanggang sa mga lumang pintura na natagpuan sa likod ng paaralan. Sa bawat hakbang ng proseso, naroon ang pagtutulungan at pagtitiwala. Ang bawat kulay at hugis na inilapat namin sa canvas ay sumasalamin sa mga karanasan at damdaming pinagsaluhan namin. Habang patuloy ang paggawa, hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Carlos. Sa kabila ng kanyang kasiglahan, alam kong may bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang kami ay nag-aayos ng mga gamit, nagpasya akong tanungin siya. Carlos, may problema ba? Parang may bumabalisa sa'yo. Tanong ko, umaasang mabubuksan niya ang kanyang damdamin. Saglit siyang tumigil, tinitigan ang aming likhang sining bago nagsalita. Juan, alam mo bang may pagkakataong hindi ko na matuloy ang pag-aaral? Ang pamilya ko kasi ay nahihirapan na sa gastusin. Ang paligsahan na ito ang huling pag-asa ko para makapagpatuloy. Bigla kong naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Kung kaya pala ganoon na lamang ang kanyang determinasyon sa proyekto. Ang scholarship na ito ang kanyang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, naroon pa rin ang pag-asa at tiwala sa aming ginagawa. Carlos, gagawin natin ang lahat para manalo. Hindi kita pababayaan, pangako ko, sabay hawak sa kanyang balikat. Dumating ang araw ng paligsahan. Sa loob ng isang malaking bulwagan, nagtipon ang mga kalahok mula sa iba't ibang paaralan. Ang aming likhang sining ay nakatayo sa gitna, puno ng kulay at buhay. Habang tinitingnan ng ibang proyekto, naramdaman ko ang kaba at pag-asa na nag-aalab sa aking kalooban. Nagsimula ng magbigay ng komento ang mga hurado. Isa-isa nilang tinitingnan ang mga likhang sining, nagbibigay ng kanilang opinyon at puna. Nang sa wakas ay kami na ang tinitingnan, naroon ang tahimik na pag-asam sa aming mga puso. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay namin ang kanilang desisyon. Ang inyong proyekto ay nagsasalita ng damdamin at karanasan, sabi ng isa sa mga hurado na kangiti sa amin. Ipinapakita nito ang halaga ng pagtitiwala na hindi lamang sa obra kundi sa totoong buhay. Ngunit sa kabila ng papuri, may isa pang hurado na tila hindi kumbinsido. Maganda ang konsepto, ngunit may kulang sa teknikal na aspeto. Puna niya,
na nagbigay sa amin ng pag-aalala. Sa kabila nito, naroon ang pag-asa. Nang sa wakas ay inanunsyo ang nanalo, ang aming mga puso ay tumigil sa pananabik. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kami ang nagwagi. Ibang proyekto ang nakakuha ng unang gantimpala, isang likhang sining na mas teknikal ang pagkakagawa. Nang kami ay naglalakad pa uwi, tahimik si Carlos. Alam ko ang kanyang nararamdaman, ang bigat ng pagkatalo. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang aming tiwala sa isa't isa. Carlos, hindi ito ang katapusan. Sabi ko, pilit na nagbibigay ng pag-asa. May pagkakataon pa tayong bumawi. Ngunit sa isang iglap, narinig namin ang isang tawag mula sa likuran. Isang hurado ang lumapit sa amin, may dalang balita. Alam kong hindi kayo ang nanalo ngayon, pero may isang espesyal na proyekto na nangangailangan ng inyong talento. Interesado ba kayong sumali? Nagkatinginan kami ni Carlos, puno ng pag-asa at pagtataka. Sa kabila ng pagkatalo, may bagong pag-asa. Ngunit ang tanong, ano itong proyekto na nag-aabang sa amin? Sa di inaasahang pagkakataon, isang bagong paglalakbay ang nagbukas, isang twist na hindi namin inaasahan. Napagtanto namin na ang bawat pagkatalo ay may kaakibat na bagong simula. Sa kabila ng mga pagsubok, ang aming pagtitiwala sa isa't isa ang magdadala sa amin sa bagong landas. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Nang sumapit ang umaga, ang liwanag ng araw ay tila nagtatangkang humawi sa mga ulap ng alinlangan na nakabalot sa aking isipan. Pagkatapos ng mga nangyari kahapon, hindi ko mapigilang magmuni-muni tungkol sa kahalagahan ng tiwala. Si Lyra, ang matalik kong kaibigan, ay laging kasama ko sa mga pagsubok, ngunit sa pagkakataong ito, tila may bumabalot na misteryo sa kanyang mga mata. Nang magkita kami sa eskwelahan, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ang dati naming tawanan at kwentuhan ay napalitan ng alanganing ng ngiti at pag-iwas ng tingin. Subalit hindi ko kayang hayaang magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Kailangan kong malaman ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan, hindi lang para sa kanya kundi para rin sa sarili kong kapayapaan. Lyra, bungad ko habang kami ay naglalakad patungo sa aming paboritong tambayan sa likod ng paaralan. Parang ang layo mo sa akin ngayon. May nangyari ba? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan bago siya sumagot. Alam mo, minsan, kahit gaano mo pa kakilala ang isang tao, may mga bagay pa ring mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Ramdam ko ang bigat sa kanyang tinig, isang bagay na hindi ko pa naririnig mula sa kanya noon. Pinilit kong mangumiti, umaasang mahikayat ko siyang mag-open up. Pwede mong sabihin sa akin, Lyra. Magkaibigan tayo, di ba? Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na tila nag-aalab sa ilalim ng kanyang mga pilik. Oo, magkaibigan tayo, pero minsan takot akong baka hindi mo maintindihan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang hindi ko maiintindihan? Sa dami ng pinagdaanan namin, palagi kong itinuring na kami ay walang lihim sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may pader na humahadlang sa aming komunikasyon. Kinuha niya ang aking kamay, isang simpleng galaw na puno ng kaba. Kahapon, may nakita akong hindi inaasahan, isang bagay na hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Muli, bumalik sa aking alaala ang kakaibang kilos ni Lyra kahapon. Naiwan kami sa silid-aklatan, nag-aaral para sa nalalapit na pagsusulit, nang bigla siyang tumayo at umalis nang hindi nagsasalita. Ang pagkabigla ko noon ay napalitan ng pag-aalala ngayon. Ano ang nakita mo? Tanong ko, ang aking puso ay tumitibok sa kaba. Nag-aatubili siyang tumingin sa paligid, sinisigurado na walang makakarinig sa amin. Nakita ko si kuya mo, si Marco. May ginagawa siyang kakaiba. Sa narinig ko, hindi ko mapigilang makaramdam ng pag-aalala.
Si Marco, ang kuya kong palaging hinahangaan, ay tila may ginagawang hindi tama. Ano ang ginawa niya? Nagkaroon ng katahimikan bago siya sumagot na para bang ang kanyang mga salita ay bumubuo ng isang mundo ng kanyang sariling takot. May hawak siyang sobre at nakita ko siyang nakikipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Mukhang seryoso ang usapan nila. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bumaliktad ang aking mundo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang narinig ko. Si Marco na palaging sinasabi sa akin na maging tapat at magtiwala ay tila may itinatagong lihim. Ngunit paano kung hindi ito ganoon kaseryoso tulad ng iniisip ni Lira? Lira, sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong ko, sinusubukang intindihin ang sitwasyon ng hindi hinuhusgahan agad ang aking kuya. Oo, sigurado ako. Pero hindi ko alam kung ano ang laman ng sobre o kung ano ang pinag-usapan nila. Kaya nga natatakot ako, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga ako, pilit na iniisip ang mga susunod kong hakbang. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit paano ko sisimulan ang pag-uusisa nang hindi nasisira ang tiwala sa pagitan ko at ni Marco? Paano kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang ginawa? Sa mga oras na iyon, naramdaman kong si Lira ang aking sandigan. Kahit na may pagdududa, naroon pa rin siya upang iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang aming pagkakaibigan ay nakatayo sa pundasyon ng tiwala at iyon ang magpapalakas sa akin para harapin ang anumang katotohanan. Salamat Lira, wika ko habang muling naglalakad kami. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang patuloy na gumugulo. Paano kung ang katotohanan ay hindi tulad ng inaasahan ko? Paano kung ang twist ng aming kwento ay may daladalang pasakit na hindi ko kayang tanggapin? At sa paglipas ng mga oras, alam kong ang bawat hakbang na gagawin ko ay susubok sa tibay ng aming pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magtiwala. Dahil ang tiwala ay hindi lamang sa mga taong kilala mo, kundi pati na rin sa sarili mong kakayahan na harapin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Habang unti-unting lumulubog ang araw, alam kong ang bagong pagsubok ay malapit nang dumating. Ngunit sa likod ng bawat pag-aalinlangan, isang pag-asa ang nag-aantay. Ang twist sa kwento ay hindi lamang ang lihim ni Marco, kundi ang matutunan kong magtiwala sa aking sariling kakayahan na magpatawad at umunawa. Isang hakbang pa, isang pag-asa ang muling bumuhay sa akin. Ngunit sa likod ng bawat pag-asa, ang tanong ay nananatili. Ano nga ba ang lihim na bumabalot sa aming kwento? Sa mga nakaraang linggo, hindi ko akalain na ang pagkakaibigan namin ni Leo ay mas magiging malalim kaysa dati. Nagsimula kami bilang magkaibang individual na pinagsama ng pagkakataon. Ako, si Mia, na laging may alinlangan sa mundo, at si Leo na tila walang takot sa lahat ng bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan naming magtiwala sa isa't isa sa paraang hindi namin inaasahan. Isa sa mga hindi malilimutang karanasan namin ay ang pagpunta sa isang lumang kuweba sa gilid ng aming baryo. Kilala ang kuwebang iyon sa mga kuwento ng matatanda. Sinasabing may mga lihim itong kayamanan na matagal nang nakabaon. Ngunit mayroon ding mga panganib na naghihintay sa mga hindi handa. Naging usap-usapan ito sa aming mga kaibigan at walang sino man ang naglakas loob na puntahan ito. Maliban sa amin ni Leo. Isang Sabado ng umaga, nagpasya kaming dalawa na subukan ang aming tapang. Ito na ang pagkakataon natin, Mia, sabi ni Leo habang naglalakad kami patungo sa kuweba. Kung gusto nating patunayan sa sarili natin na kaya nating harapin ang anumang pagsubok, ito na iyon. Nagalinlangan ako sa una, ngunit alam ko na hindi ko dapat hayaang manaig ang takot. Sa kabila ng kaba sa aking dibdib, pumayag ako at nagpatuloy kami.
Pagdating sa harap ng kuweba, agad naming naramdaman ang malamig na hangin na lumalabas mula sa loob nito. "Handa ka na ba?" tanong ni Leo habang hinahawakan ang aking kamay. Tumango ako bilang tugon at sabay kaming pumasok. Madilim at makipot ang daan, ngunit sa tulong ng aming mga flashlight, unti-unti naming nakita ang kagandahan ng loob ng kuweba. Mga stalactites at stalagmites ang bumati sa amin, tila mga likhang sining na ginawa ng kalikasan. Habang naglalakad, di namin maiwasang magkwentuhan tungkol sa mga plano namin sa hinaharap. Tila bawat hakbang ay nagiging tulay sa mas matibay na pundasyon ng aming pagkakaibigan. Ngunit hindi namin inaasahan ang mangyayari sa susunod. Habang papalalim kami ng papalalim sa kuweba, narinig namin ang isang tunog na tila umaalon sa paligid. "Ano iyon?" tanong ko, halatang di mapalagay. Tumigil kami upang makinig ng mas maigi. Lumalakas ang tunog, tila mga yabag na papalapit sa amin. Sinikap kong manatiling kalmado, ngunit nang biglang sumiklab ang liwanag mula sa dulo ng lagusan, naramdaman ko ang pagkabahala. "Leo, ano ito?" bulong ko habang hinahanap ang kanyang kamay. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay, tanda na hindi rin siya sigurado sa nangyayari. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming magpatuloy. Sa bawat hakbang ay tila lumalapit ang tunog, at nang marating namin ang dulo ng lagusan, isang malaking silid ang bumungad sa amin. Sa gitna nito, may isang altar na puno ng mga sinaunang kagamitan, mga lumang banga, alahas, mga piraso ng ginto. Ngunit ang mas nakatawag pansin ay ang liwanag na nagmumula sa ibabaw ng altar. Lumapit kami upang tingnan. Isang lumang lampara, tila gawa sa pilak, ang nagbibigay liwanag sa buong silid. "Mia, tingnan mo ito," sigaw ni Leo habang tinuturo ang lampara. Ito kaya ang sinasabi nilang kayamanan? Ngunit bago pa man namin maabot ang altar, isang malakas na ugong ang umalingawngaw sa paligid. Ang lupa ay nagsimulang umalog, tila may isang bagay na naistorbo sa aming presensya. "Mia, kailangan natin umalis," sigaw ni Leo, ngunit bago pa man kami makalayo, isang piraso ng bato ang bumagsak malapit sa aming kinatatayuan. Nagtatakbo kami pabalik sa lagusan, pilit iniiwasan ang mga bumabagsak na bato. Sa kabila ng ingay at takot, naramdaman ko ang kamay ni Leo na mahigpit na nakahawak sa akin. Hindi kami bumibitaw sa isa't isa. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang pagbitaw ng kanyang kamay. "Leo!" sigaw ko. Ngunit nang lingunin ko siya, nakita ko siyang nadapa sa lupa. Pilit bumabangon. Bago pa man ako makabalik upang tulungan siya, isang malaking bato ang bumagsak sa pagitan namin, naghiwalay sa aming daan. "Mia, tumakbo ka!" sigaw niya, ngunit hindi ko magawang umalis. Sa aking pag-aalala at takot, naramdaman kong kailangan kong manatili. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, naramdaman ko ang isang malakas na hatak mula sa likuran, pilit akong hinihila pabalik sa lagusan. Paano ko siya maililigtas? Tanong ko sa sarili ko habang unti-unting nawawala sa aking paningin si Leo. Sa kabila ng dilim at ingay, alam ko na hindi ko siya pwedeng iwan. Ngunit paano ko siya maabot sa ganitong sitwasyon? At sa puntong iyon, isang bagong tanong ang naglaro sa aking isipan. May tiwala ba ako sa sarili ko na kaya ko siyang iligtas? Sa aming lumalalim na pagkakaibigan, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, lagi kong iniisip kung gaano kahalaga ang tiwala. Iyon ang pundasyon ng aming samahan. Ako si Marco at ang aking matalik na kaibigan ay si Lino. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan naming magtiwala at umasa sa isa't isa sa bawat pagkakataon. Isang araw, habang kami pauwi mula sa paaralan, nagulat kami ng lapitan ng isang matandang lalaki. Mukhang balisa siya at tila may mabigat na dinadala. Agad siyang nagtanong kung maaari ba kaming magbigay ng tulong. Sinabi niyang nawawala ang kanyang apo
at kailangan niyang makahanap ng tulong upang mahanap ito. Hindi kami nagdalawang isip na mag-alok ng aming tulong. Ano po ang maitutulong namin? Tanong ni Lino na palaging handang magbigay ng oras para sa nangangailangan. Ang matanda ay nagbigay ng isang litrato ng kanyang apo, isang batang babae na may mayuming ang ngiti. Nakita ko siyang huling naglalaro sa parke malapit dito, sabi ng matanda habang nanginginig ang kanyang boses. Habang papunta kami sa parke, nag-usap kami ni Lino tungkol sa aming plano. Kailangan nating maging matiyaga at matalas ang mata. Tiyak na makikita natin siya, sabi ni Lino habang pinipilit na manatiling positibo. Pagdating sa parke, naghiwalay kami upang mas mabilis na mahanap ang bata. Habang naglalakad-lakad, hindi ko maiwasang hindi mag-isip tungkol sa aming sitwasyon. Paano kung hindi namin siya matagpuan? Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Ngunit alam ko, kailangan kong magtiwala sa aming kakayahan. Lumipas ang oras at habang patuloy akong naghahanap, napansin kong may isang batang babae na nakaupo sa isang bangko, tila malungkot. Lumapit ako at tinanong siya, "Ikaw ba ang apo ng matandang lalaki na naghahanap sa iyo?" Tumango siya at doon ko rin napansin ang kanyang blusa na kapareho ng nasa litrato. Agad kong tinawagan si Lino upang ipaalam na natagpuan ko na siya. Sa aming muling pagkikita, hindi ko maiwasang hindi mapansin ang kakaibang reaksyon ni Lino. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Marco," sabi ni Lino, "may narinig akong kakaiba habang naghahanap ako. May ibang tao na nag-uusap tungkol sa isang batang nawala. Mukhang iba ang kwento nila kaysa sa kwento ng matanda." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. "Iyon ang bagay," sagot ni Lino. "Parang may ibang nangyayari rito. Hindi ko alam kung ano, pero may kakaiba sa lahat ng ito." Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Paano kung may mas malalim na dahilan sa pagkawala ng bata? Ano nga ba ang tunay na nangyari? Sa kabila ng aming pagdududa, alam kong kailangan naming umasa sa isa't isa upang mahanap ang sagot. Nagpasya kaming bumalik sa matanda kasama ang bata. Habang papalapit kami, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano nga ba ang naghihintay sa amin? Ano ang magiging reaksyon ng matanda? Pagdating namin sa lugar kung saan namin iniwan ang matanda, naroon siya, hindi mapakali, ngunit nang makita niya ang kanyang apo, agad siyang nagpasalamat sa amin. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Lino ang magtanong, "Sir, ano po ba talaga ang nangyari? May narinig kaming ibang kwento." Nagulat ang matanda, ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipaliwanag. "Ilang linggo na itong nangyayari," sabi niya. "May mga tao na nagkukunwaring nawawala ang mga bata para makakuha ng tulong mula sa mga mabubuting loob. Parang isang bomba ang sumabog sa aking isip. Hindi ko akalaing may ganitong klasing panloloko." "Paano po ninyo nalaman?" tanong ko habang sinusubukan kong intindihin ang lahat. "Ilang beses na itong nangyari sa akin," sagot ng matanda, "at sa iba pang mga magulang. Sila ang tunay na nawawala." Biglang nag-iba ang tingin ko sa sitwasyon. Ang bata pala ay hindi nawawala. Siya mismo ay isang biktima ng panloloko. At kami, sa aming kagustuhang makatulong, ay naging bahagi ng isang masalimuot na plano. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Ano ang susunod naming gagawin? Paano namin malalaman ang kabuuan ng kwento? Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam kong kailangan naming magtiwala sa isa't isa. Biglang, may isang taong lumapit sa amin. Isang kabataang lalaki, mukhang may alam sa nangyayari. "Alam ko ang totoo," sabi niya, "at doon ko naramdaman na ang lahat ay magbabago." Ano nga ba ang katotohanan? Ano ang kanyang ibabahagi? Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at ang pangangailangan ng matinding pagtutulungan.
Sa gitna ng lahat ng ito, alam kong ang tiwala sa isa't isa ang aming magiging kaligtasan. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga ang dapat pagkatiwalaan? Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging mas malalim ang aming pagkakaibigan ni Lila. Sa tuwing kami magkakasama, pakiramdam ko'y para kaming dalawang bituin sa kalangitan, kapwa nagliliwanag at nagbibigay ng liwanag sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang bagay na bumabagabag sa akin na hindi ko mawari. Isang tanong na tila pilit na kumakatok sa aking isipan. Hanggang saan ba talaga ang tiwala namin sa isa't isa? Isang umaga, habang kami naglalakad papunta sa paaralan, napansin ko ang hindi pangkaraniwang katahimikan ni Lila. Karaniwan siyang masigla at kwela. Ngunit sa araw na iyon, tila ba may bumabagabag sa kanyang kalooban. Naglakas loob akong magtanong, Lila, may problema ba? Parang ang tahimik mo ngayon. Ngumiti siya ngunit halatang pilit ang kanyang ngiti. Wala naman, Sarah. Medyo pagod lang siguro ako, sagot niya. Bilang isang kaibigan, gusto ko sanang iparamdam sa kanya na ako'y laging nandito para sa kanya. Kaya't nagpatuloy ako sa pagtatanong, sigurado ka ba? Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin kahit ano, di ba? Tumango siya at sinabing, oo naman, wala kang dapat ipag-alala. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong may tinatago si Lila. Nagpasya akong maghintay, baka sakaling magbukas siya ng kusa. Pagdating ng gabi, habang nag-aaral ako para sa aming pagsusulit, biglang may mensahe akong natanggap mula kay Lila. Sarah, pwede ba tayong magkita bukas pagkatapos ng klase? May kailangan akong sabihin sa'yo. Agad akong sumagot. Siyempre Lila, basta sabihin mo lang kung saan at kailan. Kinaumagahan, hindi ko maiwasang kabahan sa kung ano ang sasabihin ni Lila. Sa paglipas ng oras, tila ba bumibilis ang tibok ng puso ko sa bawat minutong lumilipas. Pagkatapos ng klase, nagkita kami sa aming paboritong parke. Doon kami madalas tumambay tuwing gusto naming mag-usap ng masinsinan. Pagkaupo namin, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ano ba yung gusto mong sabihin, Lila? Tanong ko, puno ng kaba. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Sarah, alam kong matagal na tayong magkaibigan. At alam ko ring palagi kang nandyan para sa akin, pero may kailangan kang malaman. Tumango ako, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. May nangyari sa akin nung isang linggo. Simula niya. May isang tao na lumapit sa akin at nag-alok ng tulong sa mga assignments natin. Sabi niya, kaya niyang ipasa ang mga ito na parang ako ang gumawa. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Ginawa mo ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Umiling siya. Hindi, Sarah, hindi ko ginawa. Alam kong mali iyon. Pero may isang bagay akong ginawa na hindi ko dapat ginawa. Natigilan ako sa kanyang sinabing iyon. Ano yon, Lila? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinubukan kong ipasa ang isa sa kanila sa sarili kong gawa. Pero biglang nagkamali ang lahat. Ang tao palang iyon ay nagpapanggap lang na matulungin, pero ang totoo ay ginamit lang niya ang gawa ko para sa sarili niyang pakinabang. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit para sa taong iyon, ngunit higit sa lahat, naramdaman kong kailangan kong iparamdam kay Lila na hindi siya nag-iisa. Lila, hindi mo kasalanan yon, hindi mo kasalanan na may mga taong talagang manloloko. Ang mahalaga ay natutunan mo ang leksyon mula dito. Ngunit ang susunod niyang sinabi ang nagbigay sa akin ng matinding kaba. Sarah, sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya tutulungan. Pero nagbanta siya. Sabi niya, kung hindi ko siya tutulungan, isusumbong niya ako sa prinsipal. Dito na nagising ang aking takot. Hindi lamang ito tungkol sa tiwala, kundi pati na rin sa aming kaligtasan. Alam kong kailangan naming gumawa ng hakbang para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon.
Lila, hindi ka dapat matakot sa kanya. Kailangan nating sabihin ito sa prinsipal para maprotektahan ka. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Ngunit alam kong sa kabila ng lahat, narito kami para sa isa't isa. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, ang tiwala ang magiging gabay namin. Ngunit habang iniisip ko ang aming mga susunod na hakbang, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba nagbabanta ng isang bagay na mas malaki pa. Sarah, bulong ni Lila, alam kong kailangan nating sabihin ito. Pero paano kung hindi sila maniwala sa atin? Dito ko naramdaman ang tunay na pagsubok ng aming pagkakaibigan. Hanggang saan ang tiwala namin sa isa't isa? At sapat ba ang aming tiwala para malampasan ang pagsubok na ito? Habang naglalakad kami pauwi, ramdam ko ang pagbabago sa hangin. Ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi na lang tungkol sa tiwala, kundi sa kung paano namin haharapin ang mundo na tila ba patuloy na sumusubok sa aming pagkakaibigan. At sa likod ng bawat takot at pangamba, isang bagay ang malinaw. Dumating na ang oras para subukin ang aming tiwala sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, handa kaming harapin ang anumang pagsubok magkasama. Sa susunod na bahagi ng aming kwento, malalaman namin kung paano namin haharapin ang takot at kung paano namin gagamitin ang aming tiwala bilang sandata sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ngunit sa ngayon, iiwan ko muna kayo sa isang tanong. Hanggang saan ang aming tiwala sa isa't isa? Nagsimula ang lahat noong nakaraang linggo. Ako si Lila, isang kabataan na palaging nandiyan para sa aking matalik na kaibigan, si Marco. Sa mga nakaraang taon, naging matibay ang aming samahan. Nagkakilala kami sa unang araw ng paaralan at mula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Ngunit sa kabila ng pagkakaibigan namin, may mga bagay na hindi ko pa rin lubos na alam tungkol kay Marco. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, napag-usapan namin ang tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Palaging sinasabi ni Marco na gusto niyang maging isang sikat na musikero. Ako naman, pangarap kong maging isang manunulat. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla siyang natigilan. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko na siya kinulit. Napagkasunduan namin na magkikita kinabukasan sa parke para magpraktis ng musika. Kinabukasan, maaga akong dumating sa parke. Hinintay ko si Marco habang nakaupo sa lilim ng malaking puno. Nagulat ako nang makita ang isang matandang lalaki na palapit sa akin. Ngumiti siya at nagpakilala bilang Tito Rolly, ang lolo ni Marco. Sinabi niyang napakahalaga raw ng araw na iyon para kay Marco. Nagulat ako dahil hindi naman nabanggit sa akin ni Marco na may espesyal na okasyon. Nang dumating si Marco, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Lila, may sasabihin ako sa'yo, bungad niya. Pero gusto ko munang ipakita sa'yo ang isang bagay. Hinila niya ako papunta sa isang lumang bahay na malapit sa parke. Sa loob, puno ng mga lumang instrumento ang lugar at sa gitna ng kwarto, naroon ang isang lumang piano. Matagal ko nang itinatago to, sabi ni Marco habang inaalis ang takip ng piano. Ito ang unang piano na tinugtog ng mama ko. Isa siyang kilalang musikero noon. Nagulat ako sa revelasyon na iyon. Alam kong may talento si Marco sa musika, pero hindi ko alam na may ganito palang koneksyon sa kanyang pamilya. Habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa piano, naramdaman ko ang kanyang tindi ng damdamin. Ang bawat nota ay tila nagkukwento ng kanyang mga hinanakit at pangarap. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang lihim at sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kahalaga ang tiwala sa aming pagkakaibigan. Marco, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, bakit hindi mo ibinahagi ang talento mo? Natakot ako, Lila, tugon niya. Natakot akong hindi mo maintindihan na baka hindi mo ako suportahan. Pero alam ko na ngayon, mali ako. Sa lahat ng tao, sa'yo ko nakita ang tunay na pagkakaibigan.
Habang pinag-uusapan namin ang kanyang pamilya, nalaman ko na hindi naging madali ang buhay niya. May mga pagkakataon na kinailangan niyang magpanggap na okay lang siya kahit hindi. Ang musika ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang paraan ng pag-alis sa mga problema. Nalaman ko na ang kanyang ina ay matagal nang pumanaw at ang musika ang tanging alaala na naiwan nito sa kanya. Habang patuloy kaming nag-uusap, naramdaman ko ang pag-init ng aking damdamin. Mas lalong naging malapit ang loob ko kay Marco. Naisip ko na hindi ko dapat husgahan ang isang tao batay lamang sa mga nakikita ko sa ibabaw. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban at ang tiwala ang magiging tulay upang maipakita natin ang ating tunay na sarili. Ang araw ay mabilis na lumipas at kinailangan na naming umuwi. Habang naglalakad kami palabas ng lumang bahay, napansin ko ang isang lumang litrato sa tabi ng pintuan. Isa itong larawan ng isang batang babae na nakangiti habang tumutugtog ng piano. "Si Mama yan," sabi ni Marco. "Isa siyang inspirasyon sa akin." Pag-uwi ko, hindi maalis sa isip ko ang mga natutunan ko sa araw na iyon. Ang tiwala ay hindi lamang simpleng salita, ito ay isang pundasyon ng pagkakaibigan. Ang pagmamahal at suporta ay hindi dapat ipagdamot sa mga taong mahalaga sa atin. Sa susunod na araw, bumalik kami sa parke. Nagdala ako ng notebook at panulat, samantalang si Marco naman ay may dala-dalang gitara. Nagsimula kaming lumikha ng isang awit na puno ng damdamin at inspirasyon. Habang patuloy kaming nagtutulungan, naramdaman ko ang paglalim ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paglikha, biglang may tumawag kay Marco. "Lila, kailangan kong pumunta sa may ilog. May mahalaga akong dapat gawin." Nakaramdam ako ng kaba, ngunit hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko siyang pumunta habang ako'y naiwan na naguguluhan. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pag-alis? Ano ang mahalaga niyang dapat gawin sa ilog? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong yugto sa aming pagkakaibigan. Isang yugto na puno ng misteryo at mga tanong. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong maghintay. Handa akong magtiwala. Sa wakas natapos ang klase at agad kaming nagkita ni Elian sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gilid ng eskwelahan. Ang araw ay nag-aagaw dilim at ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy na tila may dalang paalala na may paparating na pagbabago. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin habang papalapit siya. Ang ngiti niya ay tila may bahid ng kaba at ang mga mata niya ay nagtatago ng isang lihim. "May kailangan akong sabihin sa'yo, Lara," bungad niya habang marahang inilapag ang kanyang bag sa damuhan. Tumango ako, hinayaan siyang magsimula. Sa lahat ng pagkakataon, si Elian ang palaging mas bukas sa kanyang nararamdaman. Ako ang laging nag-aalangan, ang laging nagtatanong kung tama bang magtiwala. Pero sa sandaling iyon, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. "Naalala mo ba ang kwento ng kahon na binabanggit ko dati?" Tanong niya habang hinahalungkat ang loob ng kanyang bag. Napakunot ang noo ko, pilit inaalala ang sinabi niya. "Oo, yung sinasabi mong may kahon na itinatago mo, akala ko biro lang yon." Ngumiti siya, pero bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. "Hindi yun biro, totoo ang kahon na yon. At ngayong gabi gusto kong ipakita yon sa'yo." Hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May kung anong misteryo sa paraang sinabi niya ang tungkol sa kahon na iyon. "Anong meron sa kahon, Elian?" Tanong ko, pilit na inaalam kung ano ang tinatago niya. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang kahon mula sa loob ng bag. Maliit lang ito, kasya sa palad ng isang tao at balot ng lumang tela. Nang tanggalin niya ang tela, bumungad sa akin ang kahoy na kahon na tila sinadyang gawing makaluma. May ukit ito na hugis bituin
at tila may mga simbolo na hindi ko maunawaan. Elian, ano to? Tanong ko, mas lalong naintriga. Ang kahon na ito ang dahilan kung bakit hindi ako madaling magtiwala sa kahit sino. Sagot niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero ikaw, Lara, ikaw ang unang taong pinagkatiwalaan ko ng tunay. Kaya gusto kong ipakita sa iyo ito. Ang bawat salita niya ay parang susi na nagbubukas ng pinto ng misteryo. Sa dami ng taon na magkaibigan kami, hindi ko inakala na may ganitong bagay siyang itinatago. Ang kahon ay tila may sariling aura. Parang may buhay, parang may kwento na pilit na gustong ipahayag. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito ay may isang piraso ng papel na tila napakatanda na. Ang gilid ng papel ay naninilaw na at may sulat na halatang isinulat gamit ang tinta. Binasa ko ang mga salitang nakasulat pero hindi ko ito maunawaan. Mukhang nasa ibang wika. Elian, ano to? Hindi ko maintindihan ang nakasulat. Sabi ko habang muling sinusuri ang papel. Hindi ko rin alam ang eksaktong ibig sabihin, pero ito ang iniwan sa akin ng lola ko bago siya pumanaw. Sagot niya. Ang sabi niya, ang kahon daw na ito ay may kakayahang magbago ng buhay ng isang tao kung paano hindi ko alam. Pero may babala siyang iniwan. Huwag kang magtiwala sa kahit sino tungkol sa kahon, maliban sa isang taong tunay na magpapahalaga sa iyo. Biglang bumigat ang paligid sa sinabi niya. Ako ang unang taong pinagkatiwalaan niya tungkol sa kahon at hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Elian, bakit mo ako pinagkakatiwalaan dito? Tanong ko. Hindi lang ito simpleng bagay. Sa tingin ko, ang kahon na iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala ko. Alam kong hindi mo ako sasaktan, Lara. Alam kong hindi mo ako iiwan kahit ano pa ang mangyari. Sagot niya, pero kasabay ng mga salitang iyon ay ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Bigla, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aming pansin. Parang may nahulog sa likuran ng puno. Napalingon kami pareho at nakita namin ang isang figura ng tao na nakatayo sa lilim. Hindi ko maaninag ang mukha niya pero ang presensya niya ay nakakapangilabot. Sinabi ko na sa iyo, Elian, huwag kang magtiwala, sabi ng figura at ang boses niya ay malamig at puno ng galit. Nanlaki ang mga mata ni Elian at agad niyang sinara ang kahon. Lara, tumakbo ka, sigaw niya, pero natigilan ako sa takot. Sino ang taong iyon? Bakit alam niya ang tungkol sa kahon? Bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na hangin na biglang dumaloy sa paligid at ang figura ay unti-unting lumapit sa amin. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito isang simpleng kwento ng tiwala. May mas malalim na lihim na bumabalot sa aming pagkakaibigan. At ang kahon, tila ito ang susi sa lahat ng aming takot at tanong. Hindi ko makakalimutan ang umagang iyon. Nagsisimula pa lamang ang araw, ngunit tila baga puno na agad ng mga tanong ang isip ko. Si Karen ang matalik kong kaibigan ay tila may itinatago sa akin. Ramdam ko ito sa kanyang mga mata na madalas na umiiwas sa tuwing kami ay nag-uusap. Ngunit bilang isang tunay na kaibigan, alam kong kailangan kong magtiwala sa kanya hanggang sa siya mismo ang magbukas ng kanyang saloobin. Pagdating ko sa paaralan, ibinalita sa amin ng aming guro na magkakaroon ng isang espesyal na gawain sa araw na iyon. Kami daw ay susubok ng isang trust exercise kung saan ang bawat pares ay bibigyan ng pagkakataon na patunayan ng kanilang tiwala sa isa't isa. Nakaramdam ako ng kaba. Alam kong magiging mahirap ito para sa amin ni Karen, lalo pat may nararamdaman akong lihim na hindi niya sinasabi. Naku, parang exciting ito, sabi ni Karen pilit na ngumingiti. Ngumiti rin ako bagaman may halong pag-aalinlangan.
Ipinaliwanag ng guro na ang trust exercise ay isang simpleng laro. Kailangan lamang naming itaas ang aming mga kamay at maglakad patalikod habang ang aming kapareha ay susubok na mahuli kami bago pa man kami bumagsak sa sahig. Simple, ngunit puno ng simbolismo. Ang lahat ay nagkakatuwaan habang isinasagawa ang gawain. Ngunit sa aming dalawa ni Karen, tila may ibang tensyon na bumabalot sa amin. Nang kami na ang sumalang, nagulat ako sa aking naramdaman. Sa kabila ng kaba, naroon pa rin ang tiwala ko sa kanya. Tumayo ako sa harap ni Karen at unti-unti kong itinaas ang aking mga kamay. Tumalikod ako sa kanya at sa bawat hakbang na patalikod, dama ko ang pag-aalala sa aking dibdib. Ngunit pinili kong manampalataya sa aming pagkakaibigan. Ayoko sanang gawin ito, bulong ni Karen habang kami naghahanda. Pero walang ibang paraan para malaman mo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Bago ko pa man siya matanong, naramdaman ko na ang pagbagsak ng aking katawan. Ngunit hindi ako bumagsak sa sahig. Sa halip, naramdaman ko ang mga kamay ni Karen na mahigpit na nakahawak sa akin. Nakuhang kong mahuli ka, sabi niya na may halong lungkot sa kanyang tinig. Pero hindi ko kayang mahuli ang sarili ko. Hindi ko naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Habang naglalakad kami pabalik sa aming upuan, naramdaman ko ang bigat sa kanyang boses. Alam kong may kailangan siyang sabihin, ngunit tila wala siyang lakas ng loob upang ito ay ilabas. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming maglakad-lakad sa parke. Tahimik si Karen, tila may malalim na iniisip. Ako naman ay pilit na inuunawa ang kanyang mga kilos. Hindi ko mapigilang magtanong, Karen, ano bang nangyayari? Alam mong nandito lang ako para sa'yo, sabi ko, umaasa na siya ay magbubukas. Huminto si Karen sa kanyang paglalakad at humarap sa akin. Sa wakas, nagsalita siya. May isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap. Nagulat ako sa kanyang sinambit. Ano yon? Alalahanin mo, hindi kita huhusgahan. Magkaibigan tayo, di ba? Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Tumungo si Karen at nagpatuloy. Ang totoo, may lihim akong itinatago, hindi lang sa'yo kundi sa lahat. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ito tungkol sa tiwala. Gusto ko lang protektahan ka. Naguguluhan ako, ngunit nagpasya akong maghintay sa kanyang susunod na sasabihin. Alam kong ito ang pagkakataon para ipakita ko ang aking tiwala sa kanya. Bukas may mangyayari sa ating dalawa. Isang bagay na magpapabago sa lahat, patuloy niya, may halong takot sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano ito maiiwasan, pero kailangan mo itong paghandaan. Sa kabila ng kanyang babala, wala akong ideya kung ano ang tinutukoy ni Karen. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Bukas, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Huminga si Karen ng malalim. Bukas, may isang tao na magtatangkang sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Isang tao na hindi natin inaakalang gagawa ng ganitong bagay. Kailangan nating magkaisa, kailangan nating magtiwala. Napatitig ako kay Karen, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Sino ang tinutukoy niya? Bakit may gusto silang sirain ang aming pagkakaibigan? Puno ng kaba ang aking damdamin. Ngunit napagtanto ko na ang lahat ng ito ay bahagi ng aming pagsubok. Sa kabila ng panganib, naroon pa rin ang aking tiwala kay Karen. Alam kong sa huli, ang aming pagkakaibigan ay magiging matatag sa kabila ng anumang pagsubok. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang tao sa likod ng panganib na ito? Sino ang magtatangkang sirain ang aming tiwala? Sa kinabukasan, hihintayin ko ang kasagutan, puno ng pag-asa at tiwala sa aming pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin ni Miguel nitong mga nakaraang linggo, hindi ko pa rin maiwasang mag-isip kung saan ba talaga hahantong ang aming pagkakaibigan.
Mula sa simpleng pagsasama sa eskwelahan, nagbunga ito ng mas malalim na koneksyon sa aming dalawa. Isang koneksyon na hinubog ng tiwala at pangunawa. Alam mo, Ana, sambit ni Miguel habang kami nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng paaralan. Hindi ko talaga inakalang magiging magkaibigan tayo sa ganitong paraan. Ngumiti ako at tumango. Oo nga, Miguel, sino ba ang mag-aakala? Minsan ang mga bagay na hindi natin inaasahan ang siyang pinakamahalaga. Nagsimula ang lahat noong nagkaroon kami ng grupo para sa isang proyekto sa paaralan. Si Miguel, na kilala sa pagiging tahimik at mahiyain, ay nakahanap ng kakampi sa akin. Sa unang tingin, hindi mo iisiping nagkakapareho kami, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan namin ang halaga ng pagkakaintindihan. Naalala mo yung unang beses na nag-usap tayo? Tanong niya habang nakatingin sa malayo, tila sinasalamin ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Siyempre, sagot ko, hindi ko makakalimutan ang pagkamangha ko nung sinabi mo sa akin ang sikreto mo tungkol sa pamilya mo. Mula sa simpleng usapan, unti-unting bumukas si Miguel sa akin. Ibinahagi niya ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang mga magulang na palaging nagtatalo at kung paano niya ito dinadala sa kanyang puso. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit kasabay nito'y ang pagnanasa niyang makahanap ng kaibigan na makakaunawa sa kanya. Sa totoo lang, ikaw ang unang taong pinagkatiwalaan ko ng ganitong kalalim na kwento. Pag-amin ni Miguel, habang nangungusap ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, pero may parte sa akin na nagsasabing ligtas ako kapag kasama kita. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan, ngunit naramdaman ko na ang simpleng presensya ko'y sapat na upang magbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Mula noon, naging mas bukas kami sa isa't isa, nagkasama sa mga proyekto at nagbahagi ng mga lihim na sa tingin ko'y hindi ko kailanman maibabahagi sa iba. Habang patuloy ang pag-uusap namin, napansin ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tila may bumabagabag sa kanyang isipan, isang bagay na hindi niya pa nasasabi sa akin. May sasabihin ka ba, Miguel? Tanong ko, umaasa na ang aming tiwala sa isa't isa ay sapat na upang ipahayag niya ang kanyang iniisip. Umiling siya, ngunit sa kasunod na sandali, tumingin siya sa akin at ngumiti ng may pagkabahala. Ana, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Miguel, ano man yan, nandito lang ako. Hindi kita huhusgahan. Huminga siya ng malalim. Ana, alam mo ba yung proyekto natin sa science? Hindi ko sinasadya, pero may nasira akong mga gamit na kailangan natin. Sa takot ko, hindi ko ito agad sinabi sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nagulat sa kanyang pag-amin, ngunit hindi ako nagalit. Sa halip, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinasan, ang takot na baka hindi ko siya maintindihan. Sa kabila ng lahat, ito ang tunay na kahulugan ng tiwala, ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang sarili mo, kahit pa may posibilidad ng hindi magandang pagtanggap. Miguel, okay lang yan, sagot ko habang hinahawakan ng kanyang balikat. Makakahanap tayo ng paraan para ayusin yan. Ang mahalaga sinabi mo sa akin. Ngumiti siya, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Salamat, Ana. Alam kong mali ang ginawa ko, pero salamat sa pag-unawa. Ngunit sa kabila ng pag-uusap na iyon, may isang bagay pa ring bumabagabag sa akin. Habang paalis kami mula sa likod ng paaralan, nakaramdam ako ng kakaibang pag-aalinlangan. Tila may anino ng takot ang bumabalot sa akin, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Ana, may isa pa akong gustong sabihin, biglang sabi ni Miguel habang kami naglalakad pa uwi. May isang tao na nakakita sa akin noong nasira ko yung gamit at sinabi niya na may gagawin siya para mapahamak ako. Napahinto ako sa aking paglalakad, nagulat sa kanyang sinabi. Sino ang taong iyon? Bakit gusto niya kaming sirain?
Habang bumabalik sa akin ang mga tanong, naramdaman ko ang pagkapit ni Miguel sa aking kamay na tila sinasabi na kahit ano pa ang mangyari, magkasama naming haharapin ang anumang pagsubok. Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami nag-iisa. Ang tiwala ay naging tulay namin sa gitna ng unos at sa kabila ng lahat, ito ang magsisilbing gabay namin sa pagharap sa kinabukasan. Ngunit sino nga ba ang taong iyon at ano ang balak niyang gawin? Sa gitna ng aming paglalakad, ang katotohanan ay tila isang anino na patuloy na sumusunod sa amin. Isang misteryo na kailangang malaman bago ito maging huli na ang lahat.